I'm seeing someone here with the energy of King of Swords. It is the energy here of someone na, hindi, kailangan ganito. Yan. Parang ganun. Na parang, hindi mo na ako kakain, kailangan tapusin ko to. Ano, parang may ganun, parang may matibay or matinding desisyon na ginagawa, no? Kung saan parang nakakakuha rin tayo dito ng word na parang abuse. So parang someone here is already abusing himself or herself. Let's see if this is you or if this is someone here connecting to you. Like parang naaabuso niya na yung self niya because of this. Like, hindi. Gutom na ako pero mamaya muna ako kakain. Kailangan tapusin ko to. Hindi, kailangan ito yung mangyari. Ito yung magawa. Blah, blah, blah. Yan. And it looks like na parang naapektuhan na rin ang kanyang self. Oh. Oh. Okay. Hi and hello there, collective. My name is Yan. Welcome new viewers and sa returning kong mga tambayers, thank you sa inyong walang patid at sawang pagsuporta. And yes, kung hindi niyo pa knows, mayroon pa po tayong other channel. Yun yung ating main channel, ang The High Priestess Tarot, kung saan mga babes na may ina-upload din tayo na daily collective readings for all signs, no? So, ano man zodiac sign mo, pwede ka manood ng collective readings and also, meron din tayo doon na reading per zodiac sign. Yan, no? So, yan naman ay weekly natin ina-upload doon. So, if you're interested to make tambay din there and you haven't tried na tumambay doon, then ilalagay ko yung link sa description box ng reading na ito. Okay? So, yeah, nawala rin po tayo ditong gender. LGBTQs, of course, welcome din kayo mga sweethearts. At babae, lalaki, lahat welcome. Kung meron ditong gustong pagpalit-palitin yung roles, of course, you can do that since ito ay isang general reading at lahat po kayo, meron kayong free will na malaya ninyong gamitin anytime, anywhere. And yes, pwedeng ito ay tapos na, nangyari na sa iba. Sa iba, nangyayari na ngayon. Sa iba naman ay posibleng mangyayari pa lamang, sa kanilang future. It's like a prediction sa kanilang future. So, yun nga mga babes, so nakikita ko rito, no? Yan, no? Ten of Swords energy, Five of Cups right here. Okay. Two of Swords. I do see that there is someone here. Kilalang-kilala mo siya rito. Okay? Pero, tingin ko energy mo itong temperance dito, right at the heart of this reading. You're trying to be patient with this person here. Kahit na ganito yung kanyang ginagawa at kahit na ganito yung pag-uugali na pinapakita niya rito sa inyo. What is really happening there, Miss Yan? What really ang nangyayari rito is this person here is taking this out on you. In short, binubuntun niya sa inyo yung lahat ng mga nangyayari sa buhay niya. Nagagalit siya rito because meron ditong mga energies na maaaring, alam mo yon, no, napakalungkot, no, ng life nitong person na to, no, and you do not know that, okay? This is you, alam mo lang na lagi siya ritong galit, no, this person right here is always angry, pero you do not know that he or she is also scared,
siya ito na parang hindi niya alam kung bakit parang ito siya, parang siya lang yung nakakaranas ng mga ganitong klase ng mga hardships, difficulties, no? Mga pagsubok, parang siya ito na kinukumpara niya na yung mga nangyayari sa buhay niya no, is parang mas mabigat kumpara sa pinagdadaanan ng ibang tao. Yan. May ganun siyang klase ng energy. This person right here is sad at the same time scared. Kasi baka meron pang mga dumating. Kasi parang sunod-sunod na, hindi naman trahedya, pero sunod-sunod na hindi magaganda yung nangyayari sa life niya rito. No? And this person right here, because of that, naging close off siya. Okay? Hindi lang sa ibang tao, hindi lang sa'yo, kundi naging close off din siya sa kanyang sarili. Ano? So, parang siya to mga babes, no? Hindi naman sa biniblame niya yung sarili niya sa nangyayari dito. Kasi alam mo, tingin ko, hindi niya biniblame yung sarili niya. Mas biniblame niya pa po dito si universe at ang Diyos. Why all of these things are happening sa kanyang life? Why yung kanyang life is sad? Why yung kanyang life is like this? Ba't ganito? Puro struggles, puro paghihirap, at mas mahirap pa sa pinagdadaanan ng iba. Yan o. Pero kung titingnan mo, no, galit kasi siya kaya siya ganyan eh. 'Di ba? Lahat ng tao may pinagdadaanan. Eh, paano mo masabi na mas mahirap yung pinagdadaanan mo kaysa pinagdadaanan ng iba? Nalalaman niya ba yun? Kaya niya yun sinabi? Hindi. Because this person is processing from a place of anger. This person right here is processing from that type of energy na nakapokus lang siya sa kanyang buhay. Oo, tama nga naman na mag-focus ka sa buhay mo. Pero para sabihin mo na mas malupit yung pinagdadaanan mo sa iba without really knowing na may pinagdadaanan din yung ibang tao, no? So, do not compare. Eh, laging sinasabi, ano man yung ating relihiyon, laging sinasabi, kailangan tayong maging always kind. Even to those people na ayaw sa atin. Dislike tayo. Hindi tayo gusto. Galit sa atin. Diba? Be always kind. Not just to those people who are in need, but also to those people na may galit sa'yo, hindi ka gusto. And so this person na hindi ka rito gusto, okay, you remain silent. This is you, hinahayaan mo lang siya rito na magsalita kasi mas naiintindihan mo. With the presence of this, no, eto parang meron ka ritong parang another self, no, pero this is you are just a human being, so your feelings are valid dito, no. Sometimes parang off the belt na rin yung sinasabi niya rito, and sometimes parang gusto mo na rin na magsalita. Gusto mo na rin siya ritong ikat. Gusto mo na rin siya rito mga babes, no, na parang bulyawan, sigawan, but you remain silent. Okay? Instead of embodying the energy of the Queen of Swords more, you are choosing to embody the energy of the Queen of Coins more. Okay? Ano ba yun? Ibig sabihin nun na mas pinipili mong umintindi kaysa rumesbak. Okay? Because kung sino man ito, sa tingin ko kilala mo na siya. Kaya naiintindihan mo kung bakit siya nagiging ganyan. And with this person right here, who has this, no, na parang focus siya sa life niya, pero bakit ganun? Yan, no? Nakakapagod daw. With this 9 of Wands energy to this 9 of Swords energy, yan, no? Ginagawa ko naman lahat na makakaya ko, pero bakit parang kulang pa rin? Bakit hindi nag-work out yung mga bagay for me? Yan, no? Because this person right here is always looking for what's missing. Because kapag ka mas pinili mo rito na mag-focus sa mga bagay na wala ka, how can you be able to appreciate those things na meron ka?
Am I right? Kasi dito nakita ko naman na masigasig siya, masipag, matyaga, may nararating, may naaabot, meron, pero mas nagpo-focus siya sa mga bagay na wala siya. And I think yun yung kailangan niya ritong matutunan. Kasi when you're focused in looking and searching for what's missing, at makita mo sa iba na hinahanap mo, inapunta sa iba, or meron yung iba, you will definitely tend to compare yourselves to them. At baka isa ka dun sa kinukumpara niya yung sarili niya sa inyo. Bakit sa collective meron ito? Bakit ako wala? Ito yung pinaghihirapan ko, pinagtsatsagaan ko, pinagbubuhusan ng panahon, dugo at pawis. Nag-e-effort ako tuloy-tuloy na gumagawa ng aksyon. Bakit meron si collective? Bakit ako wala? Bakit napakahirap kong makuha yung bagay niyon? Pero bakit siya nakuha niya? Again, because you're focused on the things that you don't have. Yun yung ginagawa niya. Okay? Have you ever tried na wag mag-chase or wag mag-focus sa mga bagay na wala kayo, but you're just grateful for the things that you have? O sabihin natin ganito, you do not have that billion sa inyong account, but you have that. Everybody wants that. Okay? Everybody wants that, diba? You have that want in your life, no? You have that desire na magkaroon ng millions, trillions, billions sa iyong account. Lahat ng human beings, pangarap yan. Taas ang kamay, diba? So, okay? But here, with the presence of the Queen of Coins energy, Four of Swords right here, no, in the Temperance, this is you. Okay? You are good with yourself. It's okay, walang pressure, hindi ko ipipressure yung sarili ko. Oo, pangarap ko na magkaroon ng trillions, billions, maraming mga money sa aking account. But I'm grateful for what I have right now. I thank God, universe, for my family, for the food na kinakain namin, for those na mga parang mga things na meron kami everyday na napoprovide. May pambayad kami ng kuryente, tubig, may pambayad sa tuition fee ng mga bata, ng mga kapatid ko, good health, yung parents ko, yung grandparents ko, yung asawa ko, mahal ako, sobra. Everything. You're grateful for that. Sa boyfriend ko, sa girlfriend ko, sa taong nagugustuhan na ako, nagsisimula na siyang ma-fall sa akin. See? You are focused on the things that you have. And then, dumadating yung mga opportunity na related doon sa gusto mo na biggest desire mo, kagaya ng pera na trillions, billions, diba? Okay? And little did you know, trillions, billions dito. Tumaya ka na lang dito ng loto, bigla kang boom, nanalo. Diba? Because you focus on what you have. And you do not focus, sige taya ko rito, I feel good today, ano? So, ganun lang. You're not really so haggard, chasing it, running, no, for it, no? And then, boom, ikaw yung nanalo. Diba? See? Alam mo yung pinakasimple dyan example is ganito eh. Nagpadala ka ng text sa isang person na kailangan mo. Okay? Dami mong text, nag-flood ka na. Ang dami mo na ring missed calls pero wala siyang sagot, that person. Okay? Is posibleng hindi niya hawak yung phone niya or busy doing something else, no? Sobrang kailangan mo yun. Maybe that's urgent, diba? Pero when you drop your phone, and then you focus on your other things, no, unahin ko na nga muna to. Type, gawa-gawa ka ng ibang bagay dyan. And then,
Okay, ikaw to naalala mo, ay, urgent nga rin pala yung isa. Then when you see and look at your phone, may tawag. Yung taong, diba? Yung taong kanina mo pa hinihintay na mag-text sa'yo. May text, may call, yun. Diba? So, nakita ko dito mga babes, no, ganun yun. No? When you do not chase for something, it will chase you back. It's like a push and pull right here. And this person right here, ang dami meron siya. Nabibili niya naman yung bagay na gusto niya. Meron din siyang mga special people sa kanyang life. Pwede rin may love life siya dito, no? Pero alam mo yun, meron siya yung mga dinidesire dyan. Okay? Na yun yung mas pinagpupukusan niya. Yung mga bagay na wala siya. At hindi naman masama na pangarapin yun. Pero when you neglect the things na parang ito binigay na to ni universe, na ito, wish mo yan, binigay niya sa'yo. Thank you universe, hindi naman talaga to yung pinaka-wish ko eh. Okay, ginilid mong ganun. Ito talaga yung pinaka-wish ko. Ito talagang bagay na to. See? Ungrateful energy. Universe, give you yung mga bagay na sinabi mo lang na hindi naman talaga to yung pinaka-wish ko. Okay, dito na muna sa gilid to. Salamat, universe. Ito talaga yung gusto ko. Pwede ba ito ibigay mo? Universe gives you more yung mga little desires mo. Thank you, universe. Pero igigilid ko muna to. Hindi talaga to yung pinaka-gusto ko. Wala yan sa pinaka-top na gusto ko. Wala yan sa top 5 eh. Hindi dapat ganun. Thank you, universe. And then look at those gifts that the universe binigay sa inyo. Those are the things that you desire din, diba? Eh? Alam mo, parang pagkain lang yan eh. Tingin mo ba mararamdaman mo na masarap yung pagkain at malalasahan mo masarap yung pagkain kung paglagay mo sa bibig mo, nilunok mo agad? Hindi mo nginuya, ba? Kaya nga lagi sa atin sinasabi, no? Slowly eat your food. Okay? Kailangan mo itong nguyain, no? Tapos, para malasahan mo, no, sa yung tongue, yung lasa nito, yung sarap ng food, no? Yung iba, di ba, inaamoy pa yung smell ng food before itong kainin. So, ganun. Universe is giving this person right here every little desire niya. Pero hindi niya tinitingnan. Ungrateful heart. It's not what it is dapat. Diba? So, nakita ko dito that this person will continue to look for what's lack sa kanya. L-A-C-K. Kulang. Diba? So, patuloy niya ditong hahanapin, tas patuloy niya rito na ibiblame at ibubunton hindi lang sa'yo, sa ibang mga tao, araw-araw siyang palaging magiging galit. Bakit? Baka nga na ituturing pa yan na parang meron na dyan yung mga bata na, ay, si Miss Sungit yan eh, ay, si Boy Sungit yan eh, mga ganun eh, no? So, whatever the case may be, appreciate every little thing that you have. And little did you know, dumating na pala yung biggest desire mo. Don't be shocked and surprised because ganun po yun. Okay? So, this person right here, yan, na magpapatuloy siya maging ganyan. Okay? At ibubuntun niya ito sa iba. Right? So, ito yung mga mensaheng nakuha ko here for you guys. Thank you so much. And sana hindi nyo matularan yung ganyang klase ng energy. Appreciate every little thing that you have. Even the tiniest, no? Even the microscopic desire that the universe, no, binigay sa inyo. Be grateful. So much grateful that you appreciate everything. Understand? Thank you so much again, Aimian. Sayang he all love in light. And